Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Papa Dudut. Ako si King, hindi totoong pangalan. 43 years old na ngayon at kasalukuyan ako nakatira ngayon sa Santa Monica sa Quezon City. Papa Dudut, ako ay may kapansanan na kung tawagin ay cerebral palsy. Hindi ako makalakad at makapagsalita ng maayos. Bata pa lamang ako ay ganito na ako. Pero hindi ako kinakitaan ng pagsuko at mas hindi kinakitaan ng panghihina ang mga magulang ko. Madalas akong i-therapy at sa awa naman ng Diyos ay kahit papaano ay umayos ang kalagayan ko. Pero alam kong pagod na sa akin ang aking pamilya. Kakaalaga sa akin pero hindi lang nila yon masabi sa akin kasi mahal nila ako at ayaw nilang masaktan ang kalooban ko. Samantala isang araw ay bigla na lamang akong dinala ng aking mga magulang sa kumbento. Kaya nagtaka ako at nagpasyang kausapin sila. Bakit niyo po ko dinala dito? Tanong ko sa aking mga magulang habang tulak-tulak ni Itay ang aking wheelchair. Nandito tayo kasi nabalitaan ko na merong isang mother dito na magaling manggamot. Si Sister Gina. Sagot naman sa akin ni Inay. Ipapagamot niyo po ako? Hindi po ba alam niyo namang walang gamot sa sakit ko? Malungkot kong sagot sa kanila. Napansin naman ni Itay ang aking kalungkutan kaya inalo niya ako. Huwag tayong negatibo anak. Ako naniniwala ako na gagaling ka. Hindi imposible ang himala ng Diyos. Kung gugustuhin niya gagaling ka. Huwag nating questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko naman po kine-question ng Diyos, Itay. Tanggap ko rin naman po ang kalagayan ko. Masaya na po ako kahit na ganito ako. Sagot ko naman sa aking ama. Napansin ko naman ang kalungkutan sa mga mata ni Inay. Anak, handa namin gawin ang lahat. Umayos lamang ang buhay mo. Inay, Itay, pasensya na po kung nahihirapan na kayo sa pag-aalaga sa akin. Sinisikap ko naman pong huwag maging pabigat sa inyo Tila paghingi ko ng paumanhin noon sa kanila. Si Itay naman ang unang nag-react sa aking sinabi. Kahit kailan hindi ka naging pabigat sa amin ng nanay mo. At saka nakikita naman namin na nagpupursige kang mamuhay ng normal. Keng anak, hindi kami nagreklamo ng nanay mo sa pag-aalaga sa iyo. Obligasyon namin yon. At naniniwala kami na biyaya ka sa amin ng Diyos. Kahit na ganyan pa ang kalagayan mo, sabi pa niya sa akin. Itay, Inay, salamat po. Napaiyak na lamang ako pagkatapos noon. Basta anak, tuloy lang ang laban ha. Huwag kang susuko, paalala pa sa akin ni Inay. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa kanila. Lalaban pa rin ako dahil alam kong mahal ako ng pamilya ko at ayaw ko silang saktan o biguin. Samantala ay nakita at nilapitan namin ang aming pakay si Sister Gina. Agad niya kaming binati at kinumusta. Magalang namang sumagot ang aking mga magulang. Pagkatapos noon ay sinimulan na niya ang hilot at pagdarasal sa Panginoon para bumuti ang aking pakiramdam. Alam kong hindi niya magagamot ang sakit ko pero dahil kay Sister Gina ay naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Ang mga katulad mo, Keng, ang pinagpapala ng malaki ng Diyos.
madali kang makakapunta sa langit. Kaya ikaw magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Tandaan mo na huwag kang mawala ng paniniwala sa Kanya at kahit kailan ay hindi Kanya pababayaan. Yon ang natatandaan kong sabi pa ni Sister Gina sa akin bago kami umalis ng kumbento. Papadudot, sinikap ko namang maging matatag, pero may pagkakataon pa rin na hindi ko maiwasan na magtanong sa Diyos kung bakit ako ganito. Minsan naaawa ko sa sarili ko dahil madalas ay nilalayuan ako ng tao na parang may sakit akong nakakahawa. Maski nga sa pakikipag-textmate, kapag nalaman nila na ganito ako at kapag narinig nila ang boses ko ay hindi na sila nagte-text. Oo, papadudot, masakit yon sa akin. At inakala ko nang wala nang tatanggap pa sa akin. Pero dahil sa pag-uudyok sa akin ng kaibigan kong si Christy, ay pinagtiyagaan ko pa ring hanapin ang taong kayang tumanggap sa akin. Dumating na ba? Bungad na tanong sa akin ang kaibigan ko pagdating niya sa bahay. Dumating ang ano? Nagtataka pa nga ako noong una. Siyempre yung sulat. Mabilis na sagot ni Christy sa akin. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba nagpapaskil ka sa dyaryo na naghahanap ka ng penpal? Ano, meron na ba? Tanong niya sa akin. Nang mga panahong yon ay hindi pa masyadong uso ang social media noon. Maliban sa Friendster, kaya may ilang pa ring nagre-resort sa paghahanap ng penpal. May mga pitak pa nga sa tabloid kung saan ay magpapaskil ka ng iyong pangalan, address at litrato para makahanap ka ng penpal. Natatawa nga ako noon kasi puro mga inmate sa bilibid ang kadalasang parokyano noon. Pero sinubukan ko pa rin, baka magbigay ito ng sorpresa sa aking buhay. Samantala, malungkot naman akong sumagot sa tanong ni Christy. Naku, wala pa. Wala pang nagtatangka. Ay ganoon, sayang naman. Nangihinayang na wika pa ni Christy. Kasi naman Christy, sa palagay mo, sino makikipag-penpal sa akin? Kung bilang textmate nga ay ayaw nila sa akin, penpal pa kaya? Wika ko. At para bang nawawala na ako noon ng pag-asa at kumpiyansa sa sarili. Hay nako, wag kang nega dyan. Malay mo, may magtangka. Natatawang sagot sa akin ang kaibigan ko. Cute ka naman, charming and beautiful. Baka naman sinasabi mo lang yan kasi best friend kita. Hirit ko pa sa kanya. Naku, hindi no. Ayaw naman kitang pasahin. Pero maniwala ka sa akin, Keng. Meron at merong lalaking magkakagusto sa'yo. Pampalakas loob ni Christy sa akin. Pen pa lang ang hanap ko, Christy, hindi boyfriend. Pagkaklaro ko pa sa kanya. Sus, Keng, karamihan sa mga nakikipag-penpal jowa ang hanap. Hindi kaibigan, no? Natatawang wika ng aking kaibigan. Pero Christy, natatawa lang ako kasi parang napakaluma ng gagawin ko, penpal. Sa panahon ngayon, uso na ang textmate, chat at saka email. Katwiran ko sa kanya. Sa una lang naman kayo magiging penpals. Kapag nagkakilala na kayo, pwede na kayo mag-usap sa pamamagitan ng telepono, email, o di kaya ay magkita na lang kayong dalawa ng personal. Hindi naman habang buhay gagamit kayo ng ballpen at papel para lang mag-usap. Pagkaklaro naman ni Christy. Napahinga na lamang ako ng malalim. Sana magkaroon ako ng penpal. Hiling ko pa noon sa langit. At hindi nagtagal ay meron din akong natanggap na sulat. Mula ito sa isang lalaki na nagngangalang Alfrens. Maiksi lang ang sulat, siguro ay nasa kalahati lang ng papel ang laman noon. Nangungumusta lamang siya sa akin at isinulat niya roon ang kanyang cellphone number. At nagre-request din siya na i-add ko siya bilang friend sa aking Friendster. Yun nga lang ay may computer ako pero walang internet dahil wala din kaming landline. Nang mga panahong yun ay kailangang may landline ka para makakonekta ka sa internet sa pamamagitan ng dial-up modem. Kung magpapasya naman ako mag-internet sa computer shop,
Magastos dahil 20 pesos din ang kada oras ng paggamit ng computer. Kaya nagpa siya akong mag-text na lamang kay Alfriends. Papa Dudut, yun nga, nag-text ako kay Alfriends at mabilis naman siyang nag-reply. Simula noon ay naging textmates na kami at masaya ako dahil tanggap niya ang kalagayan ko. Samantala isang member ng church choir si Alfriends. Mabait, makadiyos, responsable at matulungin. Yan si Alfriends. Dahil doon ay hindi ko maiwasan na humanga sa kanya. Pero tinago ko noon ang paghanga ko sa kanya dahil na rin sa kalagayan ko. Natatakot ako na baka hindi niya ako seryosohin. Pero isang araw isang himala ang naganap. Inaya ko ni Alfriends na lumabas para mamasyal. Medyo nahiya pa nga ako sa kanya dahil siya ang nagtutulak ng aking wheelchair. May pagkakataon ding binubuhat niya ako lalo na noong sumakay at buwaba kami ng taxi papunta sa mall. Pero nakita ko naman kay Alfriends na baliwala sa kanya yon at masaya naman siyang kasama ako. Hanggang sa nilibre niya ako ng pagkain at nagpatuloy kami sa kwentuhan at tawanan. Pero mamayang kaunti ay meron siyang ipinagtapat sa akin. Keng, paano kung sabihin ko sa iyo na may gusto ako sa iyo, na mahal kita? Napatingin naman ako kay Alfriends dahil hindi ako makapaniwala noon sa aking narinig. Teka, hindi ka ba nagbibiro? Anong nagustuhan mo sa akin? Nagustuhan kita ng ganyan. Hindi ko may paliwanag pero nung una pa lang tayong magkakilala bigla ko na lang naramdaman yun sa'yo. Pagtatapat ni Alfriends sa akin. Pero may sakit ako. Malungkot na paalala ko sa kanya. Hindi naman mahalaga sa akin kung may cerebral palsy ka. Handa naman kitang tulungan. Handa kitang alalayan. Kaya handa naman kitang mahalin ng habang buhay. Yun ang binitawang salita niya sa akin. Pero kasi Alfriends, hindi ko maiwasang mag-alinlangan noon dahil walang matinong lalaki ang iibig sa isang katulad ko. Keng, huwag kang matakot na magmahal. Kasi una sa lahat ay hindi kita lolokohin. Totoo ang mga nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, maniwala ka sa akin. Insist pa niya sa akin. Keng, pinapangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan o papaiyakin. Paniniguro pa niya sa akin. Saglit akong natahimik. Sinuri ko rin ang aking damdamin at doon ko rin na-realize na may gusto rin ako kay Alfriends. Alam mo ba? Pareho tayo ng nararamdaman. Pagtatapat ko sa kanya. Matagal ko nang gustong sabihin na mahal kita kaso nahihiya ako. Baka kasi pagtawanan mo lang ako. Kung hindi man baka mapahiya lang ako kasi hindi mo rin ako mamahalin. Natatakot akong masaktan kaya nagpasya na lamang ako na itago na lang yung nararamdaman ko. Hindi kita kailanman pagtatawanan kahit na ikaw pa ang unang nagtapat sa akin. Dahil mahal kita, Keng. Wika niya habang hinahawakan niya ang aking kamay. Kinilig ako noong sandaling yon at buti na lamang nasa bandang dulo kami ng fast food. Kaya walang makakakita sa sweetness naming dalawa. Sana tanggapin mo ko, sinserong sabi pa ni Alfriends sa akin. Hindi ka mahihiyang iharap ako bilang girlfriend mo? Panunubo ko sa kanya. Oo, kahit ano pang sabihin ng iba. Hindi kita ikakahiya. Ikaw lang ang mamahalin ko, Keng. Wala nang iba. Yun naman ang sabi ni Alfriends sa akin. Dahil doon ay isang desisyon na ang aking ginawa. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Maraming salamat at ako ang pinili mong mahalin. Wika ko sa aking kauna-unahang boyfriend. Papadudot, akala ko'y wala ng puwang ang pag-ibig sa isang katulad ko. Na may kapansanan pero nagkamali ako. Na-realize ko tuloy na mahal pa rin pala ako ng Diyos. Dahil ibinigay niya sa akin ang isang lalaki na handang magmahal sa isang katulad ko. Papadudot, dahil doon ay ipinagdasal ko talaga sa Diyos na sana ay si Alfriends talaga ang lalaking matagal ko nang hinihintay.
Papa Dudut, naging masaya naman ang relasyon namin. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Dahil dito ay lalong lumakas ang kumpiyansa ko at lumaban ako para sa aking buhay. Natuwa naman ang mga magulang ko sa mga pagbabagong nangyari sa akin kasi naging positibo na ang pananaw ko sa buhay simula noong maging boyfriend ko si Alfrance. Siyang naging inspirasyon ko. Ang akala ko, Papa Dudut, ay magpapatuloy na ito habang buhay. Kaso'y nagkamali ako dahil paglipas ng 1.5 taon ay bigla na lamang lumamlam ang relasyon namin dahil busy raw si Alfrance. At hindi ko namamalaya noon na unti-unti ring nawawala ang komunikasyon namin. Kaya para maibsan ang lungkot at pangungulila ay nakipag-textmate ako sa ibang lalaki. At doon ko nga nakilala si Rolf. Papa Dudut, nagkita kami ni Rolf noong November 26, 2005 at nagkaroon kami ng kakaibang bonding. Siguro dahil mabait siya at tanggap niya ako. Hanggang sa naging close kami na nauwi sa mas malalim na pakikipagrelasyon. Papa Dudut, nagkataon namang nagpakabit na ng telepono ang mga magulang ko kaya ginamit ko yon para maging phone pals kami ni Rolf. Na nauwi sa isang relasyon sa pamamagitan lang ng tawag. Oo, ginawa namin ang phone sex at gabi-gabi namin ginagawa yon. Sa una masaya pero minsan ay hindi ko rin maiwasan na mag-guilty. Pero sa kabila noon, si Rolf ang naging first kiss ko. Oo, boyfriend ko si Alfrance pero ni minsan ay hindi niya ako hinalikan. At si Rolf pa ang nagbigay noon sa akin. Kaso Papa Dudut, hindi rin nagtagal ang lahat sa amin ni Rolf dahil na rin siguro sa pagkakataon hanggang sa isang araw ay muling tumawag sa akin si Rolf. At doon ay inamin ko na sa kanya ang aking tunay na nararamdaman. Rolf, sa palagay mo dapat pa ba nating itigil yung ganitong klase ng relasyon natin? Tanong ko sa kanya habang kausap ko siya sa telepono. Ikaw ba? Gusto mo pa ba yung ganon na nabubuhay lang tayo sa puro pantasya? Balik niya sa akin. Sa totoo lang ay parang kasalanan sa Diyos tong ginagawa natin. Pag-amin ko. Papa Dudut, totoong nakukonsensya ko kasi kahit na sa telepono lamang kami nag-uusap ay pagtataksil pa rin ang ginagawa ko. Mahal mo pa rin ba ako? Maya-maya ay seryosong tanong niya sa akin. Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Ikaw ba? Balik ko sa kanya. Mahal kita. Diretsong sabi niya sa akin. Ganon din ako. Ako naman ang sumagot sa kanya. Pero natatakot ako. Dagdag ko. Bakit ka naman matatakot? Usisa ni Rolf sa akin. Hindi ko alam pero parang hindi ako kumbinsido na mahal mo nga talaga ako. Ang sabi ko sa kanya. Pinagdududahan mo ko? Hindi ka nagtitiwala sa akin, ganon? Tila may kirot sa puso niya habang tinatanong niya yon sa akin. Ano bang nakita mo sa akin? Bakit minahal mo ko? O baka naman mahal mo lang ako kapag magkausap tayo sa telepono? Iyon ang mga tanong na gusto kong mabigyan ng kaliwanagan. Samantala, narinig ko namang nagbuntong hininga si Rolf bago nagsalita. Mahal kita, pero hindi ko alam kung paano ko i-explain. Itigil na lang natin yung relasyon natin. Maya-maya ay sabi ko sa kanya. As expected, narinig ko ang pagtutol ni Rolf. Nalilito ako sa mga nararamdaman ko para sa iyo. Oo, mahal kita kaso ayaw ko namang isipin na kaya mo lang ako minahal kasi pampalipas mo lang ako. Pagtatapat ko sa kanya. Hindi ganyan ang tingin ko sa iyo, Keng. Kahit kailan na hindi kita naging pampalipas. Pagtutol niya sa sinabi ko. Makipagbalikan ka na lang kaya sa asawa mo. Suhestyon ko sa kanya. Matagal ang inabot bago siya nag-response sa akin. Okay, kung gusto mo makipaghiwalay sa akin, sige, hindi kita pipilitin. Pero alam mo, Keng, handa akong makipagbalikan sa iyo anytime. Tawagan mo lang ako. Sabi na lamang ni Rolf sa akin bago niya ibinaba ang telepono. Papa Dudut, akala ko ay doon na magtatapos sa amin ni Rolf. Pero makalipas ang ilang araw ay muli siyang tumawag sa akin. Ang sabi niya ay nami-miss daw niya ako.
Kaya simula noon ay ginawa ulit namin yung dati naming ginagawa. Pero kinalaunan ay tumigil din kami dahil siya na mismo ang umayaw. Sabi niya sa akin ay wag na raw ako magte-text sa kanya. Na sinunod ko naman kahit na masakit sa akin. Papadudot pagkatapos noon ay hindi na nagparamdam pa si Rolf sa akin. Pero imbes na magmukmok ay muli kong binaling kay Alfreds ang atensyon ko. Hindi pa rin nawala sa puso ko si Alfreds dahil kapag birthday niya, Pasko or Valentine's Day ay pinapadalhan ko siya ng card. Noong February 2006 ay laking gulat ko dahil nag-text siya sa akin. Ang saya-saya ko kasi narinig na yata ng Diyos ang dasal ko. Sa madaling sabi nagkabalikan kami ni Alfreds. Pero hindi ko akalain na panandalian lamang yon dahil nasira ang relasyon namin dahil sa isang pagkakamali. At yon ay ang pakikipag-phone sex ko. Nagkataon kasi na ang ka-phone sex ko noon ay ang kapatid pala ni Alfreds na si Anthony at nadiskubre yon ng boyfriend ko. Dahil nahuli niya mismo ang kapatid niya na kausap ako. Agad-agad na nakipaghiwalay sa akin si Alfreds pagkatapos noon. Siyempre hindi ko naman yon matanggap kaya ginawa ko pa rin ang lahat para kausapin siya at humingi ng tawad. Anong kailangan mo? Seryosong tanong niya sa akin noon sa kabilang linya. Alfred, sorry, naiyak kong sabi sa kanya. Yan lang bang tinawag mo? Ramdam ko na ayaw na niya akong kausapin. Pero ginawa ko pa rin ang lahat para mapatawad niya ako. Please, huwag ka na sanang magalit sa akin. Patawarin mo na ako. Pakiusap ko sa kanya. Bakit ka ba tumawag? Sawa ka na ba sa pakikipag-phone sex kay Anthony? Kaya ako naman ang aayain mo? Keng, please, hindi ako katulad mo na baboy na hindi pinalagpas pati ang telepono para lang gumawa ng kung ano-anong kababuyan. Tahasang sabi ni Alfred sa akin. Alfred, nagawa ko lang yun kasi palagi kang busy. Nalungkot ako sa kawalan natin ng komunikasyon at saka hindi ko naman alam na kapatid mo pala si Anthony. Katwiran ko. Keng, sinabi ko naman sa iyo na magtiwala ka sa akin. Pero anong ginawa mo sa akin? Pinagtaksilan mo ko. May hinanakit na sabi ni Alfred sa akin. Akala ko pa naman iba ka. Akala ko malinis kang babae. Pero ang totoo ay napakababoy mo pala. Disappointed niyang sabi sa akin. Huwag mo naman sana akong husgahan ng ganyan, Alfreds. Naiiyak kong sabi sa kanya. Yan ang tawag mo sa sarili mo. Balik niya sa akin. Huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Halos maging hysterical na ako noon sa telepono. Mapatawad lamang ako ni Alfreds. Tama na, King. Huwag mong sabihin yan sa akin, nasusuka ako. Galit na wika niya sa akin at para bang wala ng pag-asa na mapatawad pa niya ako. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Sa sobrang kirot na ng nararamdaman ko ng mga sandaling yon ay halos mapahagulhol na ako. Hindi kita kayang patawarin, King, niloko mo ko. Diretsang sagot ni Alfred sa akin. Maaaring nakipagtawagan ako sa ibang lalaki pero wala na tayo noon. Hindi ba't pagkatapos mong manamlay at manlamig sa akin basta-basta ka na lang hindi nagparamdam? Para sa akin hiniwalayan mo na ako. Biruin mo, 6 na taon ako naghintay ng balita mula sa iyo pero kahit na isa'y wala ka man lang pasabi. Wala akong narinig mula sa iyo. Alfred, tao lang ako. May pangangailangan din ako. Katwiran ko sa kanya. Pero tulad ng aking inaasahan ay hindi tinanggap ni Alfred ang paliwanag ko. Kung ganon, inamin mo rin na kailangan ng katawan mo ng pakikipaglandian sa ibang lalaki. Alfred, kahit na ganon ang ginawa ko walang nangyaring sex sa amin ni Anthony. Gate ko. Huwag mo kong lokohin. Kung nakuha ninyo magparaos gamit ang telepono, malamang nagparausan din kayo ng magkasama. Papadudot, sobra talaga ako nasaktan sa sinabi niyo ni Alfred. Bakit ba ang dumi ng isipan mo pagdating sa akin? Na agad naman niyang sinagot. Ikaw ang nagsimula, King. Alam mo, sa totoo lang, bumababa ang tingin ko sa iyo simula nung ayain mo ko ng kababuyang gusto mo. Alfred, sinubukan ko pang magmakaawa pero wala na talaga. At nakumpirma ko yon nang sa wakas ay umamin na siyang
sa totoong nararamdaman niya para sa akin. Hindi na kita mahal, King, pag-amin niya sa akin. Sa puntong iyon ay tuluyan na akong sumuko sa kanya. Sige, kung hindi mo na ako mahal, kung nabababuyan ka na sa akin, sige, hindi na ako tatawag pang muli. Hindi na ako manggugulo sa buhay mo. Pero sana kahit na hindi mo na ako mahalin, sana'y mapatawad mo man lang ako. Masaya na ako doon, sabi ko na lamang sa kanya. Pero binabaan na ako ng telepono ng ex-boyfriend ko. Papa Dudut, akala ko ay wala na talagang pag-asa sa amin ni Alfreds, kaso isang araw ay hindi ko akalain noon. Natatawag lang pala siya sa akin para makipag-phone sex. Oo, ginawa ko yon dahil mahal ko siya. Pero pagkalipas ng ilang gabing yon ay tumigil na rin si Alfreds at tuluyan na niya akong iniwan, Papa Dudut. Tinapos ko na ngayon ang katanghan ko kay Alfreds at sa awa ng Diyos ay natanggap ko na ang lahat. Samantala makalipas ang isang dekada, isang friend request ang natanggap ko noon sa Facebook. At laking gulat kong si Rolf yun. Sa loob ng 10 taon ay hindi pa rin pala niya ako nakakalimutan. That time ay nakatira na ako sa Bago Bantay sa Quezon City habang si Rolf naman ay nakatira noon sa Santa Monica sa Novaliches. Naging magkaibigan ulit kami at kinumusta ko siya. Biyudo na siya dahil namatay ang asawa niya sa isang aksidente 7 years ago. Doon ay muling nanumbalik ang friendship namin sa social media hanggang sa nakapag-decide na kaming magkita sa isang fast food chain sa Muñoz Market malapit sa LRT Roosevelt Station. At doon ay muling nag-spark ang aming naputol na relasyon. Doon ko din na-discover na totoo pala ang sinabi ni Rolf sa akin noon na mahal niya ako. And to make the story short, nagkabalikan kami noong 2016 and later on ay nagpakasal kaming dalawa noong July 17, 2017. Sa ngayon ay may anak na kami ni Rolf at masaya kaming namumuhay bilang isang pamilya dito sa Santa Monica. Tanggap din ako ng mga anak ni Rolf sa unang asawa at anak rin ang turing ko sa kanila. Samantalang si Rolf naman ay nag-aalaga sa akin kapag nasa bahay siya. Habang ang mga magulang ko naman ay nag-aalaga sa akin kapag nasa trabaho ang asawa ko. Ito lamang ang kwentong may babahagi ko sa ngayon. Sana'y mabasa po ninyo ito, Papa Dudut, at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Keng. Maraming salamat sa iyo, Keng, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Masaya kaming malaman na muli kayong nagkita ni Rolf pagkalipas ng mahabang panahon. At pinatunayan lamang nito na siya talagang lalaking nakatakda para sa iyo. Sa kabilang banda, tulad ng iba ay hindi talaga maiiwasan na subukin ka ng tukso. Nakakalungkot lang na nagpadala ka sa tukso ng laman. Kahit pa verbal o phone sex lamang ang ginawa ninyo ni Anthony, ay isa pa rin yung pagtataksil sa boyfriend mo na si Alfreds. Kahit pa sabihin nating nanlamig siya sa iyo o busy siya, ay hindi pa rin sapat na rason yon para lokohin siya. Buti na lamang at napagtanto mo rin ang iyong pagkakamali. At kahit na nauwi kayo sa hiwalayan ay nakarecover ka din kaagad sa pamamagitan ng pagdating muli sa iyo ni Rolf. Oo, may mga taong nahihirapang labanan ng tukso dahil mahina ang kanilang self-control. Huwag tayong ganon. Kung alam na nating mali at kung alam nating may masasaktan o matatapakan tayong iba, ay huwag nating ituloy ang gusto mong gawin. Think twice before you decide. Practice self-control at labanan ninyo ang tukso sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Walang mabisang pangtalo sa tukso kundi ang matibay na pananampalataya at pagmamahal sa iyong kapareha. Hanapin ang Kaistorya Horror para sa mga nakakatakot na kwento araw-araw. Namin pong ina-upload sa Kaistorya Horror YouTube channel. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Ang link po ng mga channels na yan ay nasa homepage ng channel na ito. Sana po'y mahanap ninyo at mag-subscribe na kayo. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.